Yan, magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong video po tayo. For today's video po, magluluto tayo ng kalderetang manok. Ayan po ang ating mga ingredient, butter, garlic, onion, yan ang ating chicken. Yan po ang ating lulutuan. Yung iba po nating ingredient ay ipiprepare na lang natin maya maya. Bali yan po ating lulutuin ay butong-butong manok. Butong-butong manok. Ayan, at magtutunaw po tayo ng butter sa ating lutuan. Ayan, bali kailangan po natin ikot-ikutin dahil hindi po siya matutunaw agad. Ayan nga po at tunaw na. Isusunod po natin ang ating sibuyas and then ang ating bawang. Kailangan po nating ilagay lahat dahil ang butter po ay mabilis masunog. Kaya kailangan isabay natin agad. Ayan, at talaga pong napakabango ng amoy. Kapag sa butter kayo nagigisa kaysa sa mantika. Ayan, halu-haluin lang po natin. Then sunod po ay ilagay natin ang ating manok. Bali ang atin pong manok ay buto-buto. Yan po ay nabili ko sa store na 3 piraso. Mura po siya pero talagang buto po siya. Tinanggal na po yung mga hita, pakpak at saka yung pong pitso. Talagang pinag-alsan po siya. Pero malaman pa naman po siya. Hindi naman po siya pag sinabing buto-buto ay talagang buto na. Siya po ay malaman pa. Yan po ang paborito ko, lalo na yung parte ng bandang leeg at saka yun sa may likod. Napakasarap po niyang anuhin, lalo kung ano nga lang po, may time pa. Masarap po yan sa arroz caldo na manok po ang ilalahok mo na gayang buto. Talagang ngab-ngabin po siya. Ayan po, at nilagyan na po natin ng toyo. Then haluin po natin yan para hindi po masunog yung butter sa ilalim. Yan. At paborito rin nga po pala yan ng aking anak at ng aking asawa. Yung mga gayang buto-buto, gustong-gusto po nila yung may hinihimay pag kinakain. At talagang interesting po pag kumakain ka. Talagang may thrill. Ayan, isunod po natin ang ating oyster sauce. Then pagkatapos po ay ating haluin po uli at para hindi po siya ma-stuck doon sa gitna. Ayan, haluhaloy lang po natin para magpantay yung timpla at para manuot sa bawat laman ng manok. Ayan. Yan, napakasarap po talaga ng ganang klaseng manok. At sariwang-sariwa pa po yung manok na yan. Talagang yan ay babago pong katayin nila. Talagang natsyempuhan natin na kalalagay lamang doon, kalalapag lamang doon sa freezer, kaya kinuha ko na agad dahil baka maunahan pa tayo, dahil pag ganun po talagang mga ay talagang mabilis maubos, lalo na pag mga Pilipino ang nakakita, talagang kukunin agad. Ayan, at nilagyan na po natin siya ng paminta, then lagyan po natin siya ng kalahating basong tubig. Ayan, pagkatapos po ay haluin po muna natin. Ang luto pong yan ay parang style adobo, wala lang po siyang suka. Pero halip po na i-marinate natin siya, ay sinangkot siya na lang natin siya. Parang ganun na lang din po. Yun, tapos takipan lang po natin siya. Then tapos pag po sumulak na, ibuksan po natin. Ayan. Then ayun nga po, minakita kong maliit na piraso ng carrot sa rep, kaya nilagay natin dahil wala po tayong gulay. Sunod po nating nilagay ay ang ating ketchup. Konti lang pong ketchup, ano lang po yan, pampakulay. Ayan, tapos tomato sauce po. Yan. Kaya ko po nilagyan ng ketchup dahil yung tomato sauce po dito ay kamatis na kamatis po talaga. Talagang maasim. Kaya kailangan nating lagyan ng ketchup para magpantalo yung asim at yung tamis ng ating ketchup. Ayan po, halo-haluin lang po natin. Kita nyo naman po at sulak na sulak. Medyo malambot na po yung manok na yan. Dahil ang manok po dito ay mabilis maluto. Yan, tapos lagyan po natin ng liver spread para lalo pong sumarap ang ating kaldereta. Yan po ang hindi mawawala sa kaldereta, ang ating liver spread. Kung wala naman po kayong liver spread, pwede po kayong ilagay nyo po yung atay ng manok, ilaga nyo, tapos gilingin nyo. Lagyan nyo ng konting tubig, siya nyong ilagay at masarap din po iyon. Ayan, halo-haluin lang po natin. Then isunod po natin ay ang ating peanut butter. Konti lang po pong peanut butter para pang alis umay. At pang ano na rin po yan, pampalapot.
Bali ang aking pong kaldereta ay masabaw dahil yun po ang gusto ng aking asawa at ang aking anak yung may sabaw. Then yan, lagyan po natin ng tinapay. May natira pa akong isang slice na tinapay at inilagay na rin po natin. Pampadagdag lapot din po yan. Sayang naman yung tinapay kasi hindi na rin naman makakain kaya ilagay na lang natin. Yan, tapos halo-haluin lang po natin, then lagay po natin yung sausage. Nilagyan po natin ng sausage dahil ang anak ko ay paborito ang sausage, lalo na po sa mga gayang luto na kaldereta, menudo, or apritada. Gustong-gusto niya yung inilalagay ang sausage sa ganan dahil malasa. Yan, halo-haluin lang po natin, then mamaya po ay luto na po yan. Yan, ganun lamang po yung ating homemade na kaldereta. Pero kung meron naman po kayong mga gulay kagaya ng sili, bell pepper po, yung sili kong sinasabi, at saka patatas, pwede po natin siyang lagyan para may gulay. Ay wala po tayong gulay kaya hindi ko na po nalagyan. Ayan po, at malapit na po siyang maluto. Konting ano na lang po at luto na. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video. Sana'y patuloy nyo akong suportahan at panoorin hanggang sa mga susunod ko pang mga i-upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye!